Naglalakad ako sa binida nang napadaan ako sa isang tindahan ng mga surplus na gamit. Samot-saring mga imported na bagay galing Japan ang binibenta rito. Ang pangalan ng tindahan nila, Jolly Ant Shop. At ang address nga pala nito, 749 Rizal Avenue, Santa Cruz, Manila. Maraming mga branded at mga original na helmet ako nakita rito. Gaya ng Aray Helmet at Shoei. May mga kamahalan talaga yung mga ganitong klaseng brand ng mga helmet dahil ito yung mga ginagamit sa mga motorcycle race. Pero dahil mga second hand na mga ito, mas mura na nilang binibenta. Nasa 3,000 hanggang 3,500 ang mga presyo. Meron din silang mga helmet na pambabae, pambata, pang German at pang sundalo. Marami rin ako nakitang espada ng mga Japanese samurai gaya ng mga katanang ito. Ang ganda nitong i-display sa bahay at sa mga kwarto. Huwag lang sanang gamitin ng asawa mo sa'yo kapag nag-away kayo. Marami pang mga antik na bagay ang makikita nyo dito, gaya ng mga lumang orasan at mga kukuklak. Maraming kolektor ang naghahanap nito dahil napaka-interesting na mechanism nito sa likod. Napakadami rin fishing rod at mga gamit pang isda makikita nyo rito. Gawa sa matitibay na materyales, kaya hindi basta-basta napuputol to. Kaya kung mahilig ka mamingwit, dapat mabili mo to. Kasi kwento nila sa akin, yung Japanese daw na may-ari nito, araw-araw, sobrang malalaking dilis ang nahuhuli nito. Basta ipain mo nga lang daw ang pink salmon na may bigat na 3 kilo pataas. Gunggong! Siguradong effective daw at hindi ka masisiro. Marami ka rin pagpipili ang mga kulay at size dito. Meron din mga fish hook. Siguradong kailangan mo to sa dami ng dilis na makukuha mo. Tapos ito yung mga pangkiliti ginagamit sa mga napapanood kong Japanese movies. Tapos ito yung spinning reel at yung mga palutang. Dito ko rin nakita yung mga iba't ibang klase ng mga Ultraman. Naalala mo pa ba sila? Sila Ultraman Tiga, Ultraman Ginga, Ultraman Ace, Ultraman Pacquiao at Ultraman Johnny Sins. Bagong member yan yung pinakamalakas. Tapos sa gilid ito, may nakita akong bato nakalagay sa planggana na may tubig. Tinanong ko kay ate kung bakit ganito. Ba't may nakalubog na bato? Pampaswerte daw to. Kaya siguro yung mga kapitbahay namin, laging may dalang bato. Nilalagay sa may foil tapos sinisindihan. Siguro para mas mahigop nila yung swerte. Tama na yan, kakalokohan na tayo ha. Maraming salamat sa panonood nyo. Sana huwag nyong kalimutan i-share ang video na ito. Hanggang dito na lang, mama, chup chup!